Hello, magandang gabi sa inyong lahat. 'Di ba? Sorry ha, kakagising ko lang kasi natulog ako maghapon sa gabi kasi yung trabaho ko 'di ba? Wala akong video ngayong gabi kaya ah yun lang, sinasabi ko lang nung kakagising ko lang. Anyway, meron tayong mga pag-uusapan ngayon na updates, no? Siyempre, may pagka-Norman topic ito. Yung mga nasabi, no, na bungo na uumay na kami, wag na yung Norman na yan. May mga video po ako na siguro hindi nyo pinapanood, no. Umaga, kanina, umaga, tapos dalawa ng hapon, hindi puro Norman yung topic noon, mga sir. No, kasi baka mamaya magalit na naman kayo na Norman na naman. May iba naman po akong video na nire-request din ng iba na pinag-uusapan natin. It's so happy na hindi ko talaga pwedeng bitawan itong topic na to. Dun sa ko, no, mamayang 11 PM, dun sa bagong channel ko, yung Mystery Inc. Yung explanation kung bakit MI at hindi MY yung spelling ng Mystery Inc. ko, naipaliwanag ko kanina ang alas 9 na upload ko. Ha? Para sa mga nagko-correct sa akin. May purpose kasi yung kung ba't ganun. Anyway, dito na tayo sa pag-uusapan natin, mga men, ano. I don't know if it's minor update na. Pag-uusapan din natin si Sir Alex Pavilion, dumali na naman. So, ito. Unahin na natin to. May sinabi si Puginius dito na namataan daw si Sir Dong Batalan at si Tito Norms na magkasama sa second floor ng Newport. 'Di ba? Ito. Halata mong aligaga na itong mga to, men, kasi hindi biro yung kaso. Just imagine, no. Syndicated ito. 'Di ba? Hindi lang si Tito Norms ang kakasuhan. Meron pang 8 kasama pa yung anak ni Sir Dong Batalan. Ito nga yung sinabi ni Sir Yulen Natawa din ako dito Nag-uusap yung dalawang tukmol, si Kulaong at saka si Batalan. Sabi ko nga, pagka dumating na yung warrant nyo, wag na lang kayo papahuli, banlaban na lang kayo. Banlaban na lang kayo, mga walang bitaw. Actually, nung una siguro may bitaw kasi nga maraming, hindi ko naman madedenay yung fact na malaki talagang connection ni Tito Norms nun. Yung nasa prime pa siya. 'Di ba? Kaya lang syempre, as time goes by kasi, ganito kasi, no, hindi mo naman kasi pwedeng habang buhay lolokohin yung mga tao lalo na yung mga tao na ginagamit mo. Hindi hindi mo siya, kaya nga sinasabi ko, no, yung utak kasi ng tao naka-design yan para matuto. Proven naman na yan unang-una doon sa mga vloggers niya dati, yung 14 vloggers. Maybe sa una natanga mo, 'di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan Ako nga dati nun paniwalang-paniwala na totoo ang wrestling. Nung bata ako, naniwala din ako yata at some point ng buhay ko totoo si Santa Claus Pero as time goes by kasi natututo kasi tayo. Hindi man dun sa panahon na hindi naman sa pare-parehas tayo ng panahon na naloloko, 'di ba? Pero dumadating sa punto ng bawat buhay natin na may pinaniniwalaan tayo na mali or hindi totoo. Yan, katulad nung dati, nakikipagsuntukan pa ako na totoo ang wrestling. Bakit may dugo yun? Kung hindi totoo. 'Di ba? Pero nung nalaman ko na yung totoo, siguro, alam mo yon, may acceptance naman At saka kahit hindi pa nabubulgar na hindi totoo ang wrestling noon, may mga red flag na rin akong nakikita. 'Di ba? Ba't walang nagkakaroon ng black eye?
'Di ba? Walang nagkakaroon ng tsaka napapansin ko pagtatalon sa taas ng turnbuckle, naghahanda na yung ano, yung tatalon na. Something like that. Ano ibig ko sabihin? 'Di ba? Tayo lahat as humans capable na matuto. 'Di ba? Meron tayo kasing utak eh. At yung utak kasi ng tao, naka-design talaga yon para matuto ng patterns, matuto. Kaya hindi ko naiintindihan yung iba, no? Bakit hindi sila dinadalaw ng common sense? Pero I'm so sure, yung pagiging tanga ay choice na eh. For example, no, sila Ma'am Tess FLM Canada. 'Di ba? Feeling ko alam na nila talaga. Alam na nila yung totoo. Kaya lang, mas pinili nila na maging tanga na lang kasi nga dahil sa pride eh. 'Di ba? Kasi may mga discussions na mga sa dati na kahit kaaway namin, ang tawag na rin nila kay FLM, Norman na rin eh. Norman na rin na dati hindi nila tinatawag. Actually, si Sardong Batalan, Kulaong na rin ang tawag ni Sardong Batalan kay FLM. 'Di ba? Ano na lang kasi sometimes pride na lang yung ano, yung balakid. Katulad niyan ano, yung sinabi ko kanina na maimpluwensya si Tito Norms dati, syempre may mga general siyang kaibigan. Ngayon, sa panahon ngayon, aware na yung mga yon. 'Di ba? General yun, hindi naman tanga yun eh. Makakahalata at makakahalata din yun, yung mga yon. Na ngayon hindi niya na ma-mention or hindi niya na magamit-gamit ngayon. Tapos ito no, merong bibisita raw si Norman Mangusin sa mga biktima ng lindol. I think kung totoo man to no, pupunta to ng Davao, makikipag-usap to kay Ma'am Karen Whitmore. 'Di ba? Pero wala amin eh, na-file na eh. Na-file na yan eh. Ano ba ito? Advice ito ni ano? Ni Sardong Batalan? Advice. Sir Erwin, Sir JC, wag niyong iiwanan si Ma'am Karen dyan. Or, kayo, kaya lang naisampa na kasi eh. Sa mga nagsasabi no, na isasampa, hindi, naisampa na. Naisampa na. Pero halimbawa, kung sakali na magpabayad si Ma'am Karen Whitmore, hindi mo naman kasi masisisi kasi yun lang naman kasi talagang habol ni Ma'am Karen eh. Na mabayaran siya. 'Di ba? Kasi yung nature ng kaso ni Tito Norms may kinalaman sa pera na hindi binayaran. So kapag natupad na yung bayad, at ginawa ni Tito Norms yun naman kasi ang habol din naman talaga ng biktima eh. Kaya siguro kung hindi na pagtutuunan yung kaso, wag naman tayo sasamaan loob. 'Di ba? Pero depende kay Ma'am Karen ano. Kung ano ba yung syempre iisipin nun, bakit pa kasi umabot sa ganito kung magbabayad ka rin lang naman pala? Magagawa mo naman pala ng paraan na magbayad tapos pauuwiin mo pa ako. I don't know, depende. Sana hindi maano si Ma'am Karen, 'di ba? Hindi siya matinag, 'di ba? Pero kung sakali man na mag-arigluhan, ewan ko, possible pa ba 'yon? Kung naisampa na, no? Kung magka-arigluhan man siguro, hindi ko naman siya masisi. Diba? Katulad ng sinabi ko, yun naman talaga yung goal eh. Kailangan bayaran siya. At pag nabayaran na yun, diba? At least nakuha ni Ma'am Karen yung justice niya. Diba? Yung matagal niya nang hinahabol. Anyway, dako naman tayo dito sa ano ba to, Sir Alex Pabella? Natawa lang ako dito, wait lang ha. Dito sa Posty Food Genius nakapag na siya sa dealership ng BMW. 'Di ba? Ako pamangkin levels lang ako.
Itong relationship ni Food Genius kay FLM, pang ano to eh, pang asawa to eh. Nakapag-out na siya ng ano, ng BMW. Sabi gano'n. Maraming salamat sa gatasan ng bayan. So, yung ano, yung sa akin wala lang 'yun ha, 'di ba? Akin mga maliliit lang eh, iPhone lang. Ito po siya, BMW yung nailabas. Natawa lang ako kasi. Kung papanood ni Tito Norms, no, malamang asar na asar uli. Tapos ito, sinuwerte daw si Tito Norms, oh. Sulit ang humanitarian ni Norman Mangusin sa casino. Mula 24k credit, sinuwerte at tumama ng 1.5 million. Ba? Di ba? May nakalaan pang pampiyansa sakaling dumating ang love letter mula CIDG. May pampiyansa na 1.5 million. Ang puhunan niya 20 million. Anyway, di ba ano pa ba? Sagad-sagarin na natin yung update dito ha. Daming pera ng bida, hindi inintindi kung may padating na warrant. Basta mahalaga, umiikot ang dalawang slot machine. Handa na raw ang pampiyansa ni Norman. Ang problema, baka naisugal na bago dumating yung CIDG. Di ba? Ano ha, wait lang. May kumakalat na cheque dito. Ito, tong 85 million. Inano ko to eh, dinibang ko ito. Na ang feeling ko 85,000 ito kasi napansin ko ito comma ito, 'di ba? Then ito period. Ang feeling ko dinagdag itong 0.00 pero hindi pala. Nakita ko yung kabuuan nito, 85 million po talaga. Kaya binura ko yung post ko eh. Na debunk dito eh. Nakita ko yung kabuuan nito. Pero ang date niya ay February 15, 2025. Kung totoong nakatanggap siya ng 85 million, ba't hindi naman lang napasweldo si Sir Casper? Tapos sila Ma'am Monica. Ano yan? Inubos niya lahat sa ano? Sa sugal? Totoo eh. Tsaka hindi lang 85 million na meron eh. May nakita din ako 9 million eh. Totoo min. Promise. Kaya lang syempre, hindi ko pwedeng ipakita. Baka nga, sa pagsabi ko ngayon, pagalitan ako ni Food Genius eh. Sinansa ko ni Food Genius yung, yung picture niyan. Totoo. Kaya binura ko yung post ko na na dinidebunk ito. Diba? Now, proceed tayo dito kay Sir Alex Pabella. Ano ba to, Sir Alex Pabella, yung pinagagago? Oy, si Mighty Manong, o nga pala, ito, uuwi din si Mighty Manong. Diba, makipagkita siguro din ito kay Attorney Aboy. Ayan o, ito yung anak ni Mighty Manong na kinupal ni Tito Norms. Ayun ko, baka hindi lang regarding dito sa anak niya yung isasampa niya. Sakit na naman ang ulo yan, Tito Norms. Diba? Ito, meron akong dito. Ito, Sir Alex Pabella, kala mo nagbibiro, legit ito, men. Si Sir Manguda Dato, oh. Si Sir, congressman pala ito. Si Esmael Toto Manguda Dato. Congressman yan, men. 'Di ba? Mas kabahan ka, Sir Alex Pabella, kapag hindi ka hindi ka name-mention or tahimik lang. Sabi ko sa'yo eh, kung ako daw na inuuna mo ng mag-explain, pero wala anong ginagawa mo, men. Ano bang ginagawa mo, sir? Ito, alam mo yun, pride pa rin. Ay, magandang hapon. Pride pa rin ang umiiral eh. At saka may ginawa ka ditong kabulshitan, men eh. So ito, yun na naman At gumawa ka na naman ng video na yung kesyo may supporter kami. Mamaya i-play natin yun. May supporter daw kami na lumapit sa kanya at hindi daw namin matulungan. Hindi mo na-realize, na-recycle mo na yung kwento na yon. Nagawa mo na yung kwento na yung dati eh. Na meron kaming supporter na nanghingi daw di umano ng tulong sa amin, hindi namin natulungan, tapos lumapit sa'yo, di ba?
Recycled kwento yun, sir. Anyway, ano sabi mo dito? Ako natatawa dito sa mga sa mga bitter na dagang dingding. Wala nang inisip sa araw-araw kundi makapanakit ng kapwa, Nasasaktan ka, sir? makapanglamang, makapanira ng kapwa. Hindi naman panlalamang yung yung ginagawa. Ano ba yung panglalamang na ginagawa sa'yo? Nalalamangan ka ba? Ikaw ngayon mayaman, sir. Ano ba? Makapanira, ano ba yung sinira sa'yo, sir? Sige. Baka kakampi mo ko dyan pag siniraan ka. Ano ba yung sinira nyo kay Sir Dodi? Sir Alex Pabella. Pilit yung tawa mo dito, sir Ng kapwa. At ang antag na hinanakit ng kalooban, sama ng loob, tampo, habag sa sarili, at kung ano-ano pa. Kakawa kayo, wala nang kaligayahan ng inyong katawan lupa sa araw-araw ng buhay ninyo. Dito, the fact na pinapansin niya yung mga basher, affected na ito. Nakita mo naman sa mata niya, no? Hindi nakikipag-cooperate yung mata niya sa pagngiti niya. Hindi siya Duchenne smile. 'Di ba? Tandaan nyo, makikita niyo yung fake ng ngiti. Pagka na-discuss na natin last time kung ano yung Duchenne smile, 'di ba? Hindi nakikipag-cooperate yung mata niya sa pagngiti niya. Nagkakaroon katahimik at kapayapaan sa puso at isipan, di ka? Buti pa si Junior, relax. Yes, boss. Oo, relax talaga yan. Wala namang yan wala namang atraso yan Taga-asar lang yan 'Di ba? Pasal-pasal lang at kain araw-araw, nasa pasyalan, nag-i-enjoy sa buhay. Oo, enjoy talaga yan. Wala namang problema dyan Ako, kilala ko sino may problema. Enjoy naman kayo. Huwag ninyong isipin sa araw-araw yung kay makapaminsala ng kapwa ninyo. Peke ang tao. Sa tindi ng inyong sama ng loob, talaga naman lahat ng ahensya ng gobyerno ilalapitan ninyo para lang maging kakampi ninyo. Wala kayo. Oy, na-remind ko sa inyo, lahat ng buhay dito sa lupa at dito sa gobyerno, may due process of law. Wala naman sinasabi na ano ba ang gagawin sa'yo regarding sa batas na yan. 'Di ba? Wala naman sinasabing hindi ka i-due process Actually, parang meron na hindi ka i-due process kasi as per The Kings, nakausap niya si Kong Mangudadato. Idadaan ka naman daw talaga sa due process. However, hindi nila makokontrol yung mga kasamahan nila na may gawin sa'yo dahil sa sobrang offensive nung ginawa sa'yo. Swerte ka pag due process ka. Yun ang sabi ni Sir Mangudadato. Actually, si Sir Erwin ang nagsabi nun, sa pananaw namin, swerte ka kung i-due process ka. Pero may mga na-offend na talaga doon sa ginawa mo daw Napanood din nung mga Muslim authorities. Diba? Totoo yung sinabi mo, agree ako dyan sa due process na yan. Pero halatang apektado ka namin Nagsasalita ka na ng mga due process. Bakit nararamdaman mo na ba? Hindi kayo sisintensya. Hindi nga. Ba't kami sisintensya? Hindi naman kami yung na-offend doon sa ginawa mo. Anong kinalaman namin dyan? Di ba, napanood lang namin yung ginawa mo. Di ba? Now, yung sisintensya sa'yo, hindi namin alam kung sino. Pwedeng, yun nga, dumaan ka sa due process, swerte ka na nun. Diba? Paano kung hindi? Diba? Kaya sometimes, isip-isip muna kasi kung ano yung gagawin, sir. Hindi lahat ng nasa utak ay puro content. Nagtataka ako, napakagaling mong negosyante, Sa totoo lang, hindi naman sa yung pagtatayo ng branch ng gasolinahan, may masusing pag-aaral yan
kailangan ng talino dyan, sir eh. Na hindi ko maintindihan kung ikaw ang may-ari ng mga gasolinahan na yon, kasama ka sa pagpaplano nun, alam ko may ganito ka. Pero yung binitawan mo sa mga Muslim, hindi ko alam kung ginamitan ba ng utak yun o hindi. Doon ako nagtataka, kaya kahit kailan hindi nyo ako masisisi talaga na mag-isip na hindi ka o may-ari ng gasolinahan. 'Di ba? Hindi mo pwede kasing sabihin na hindi pagdating sa gasolinahan, alam ko 'yan. Sa iba hindi. Hindi pwede. It doesn't add up. Kung nagkaroon ka ng knowledge na magtayo ng gasolinahan dito at pumasa ka doon sa mga requirements, ibig sabihin nag-iisip ka. May ganito ka. Pero bakit hindi mo naisip yan nung ginawa mo yung video ng mga Muslim? Ano ba? Sir! Ay, ako, Diyos ko. Sa totoo lang, every day nag-i-struggle ako, na tanggapin sa sarili ko na ikaw may-ari ng gasolinahan. Ayoko na kasi ng paladuda eh. Pero hindi talaga tinatanggap ng utak ko, sir, sa ganitong uri ng rebat at uri ng pag-iisip. Tapos aawayin ko pa yung sarili kong utak na isipin na ikaw yung may-ari ng gasolinahan. Sorry sir nagpa-public apology ako. Baka kasi ma-feel mo na naman, ina-underestimate kita. No. Hindi lang talaga nag-a-add up yung Kasi alam ko talaga, lalo na pag ganyang kalaking negosyo, may ganto. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na, hindi, ang alam ko lang magpatayo ng gasolina. Hindi pwede. Kasama lahat yung in general yung pagiging matalino nun eh. Siyempre, sa negosyo, kailangan may awareness ka rin sa market mo. Tandaan nyo kami, may family business kami, pero dito sa Manila, nag-work ako sa dalawang pinakamalaking retail sa Pilipinas sa Robinsons at SM. Naging manager ako dyan sa dalawang kumpanya na yan. Alam mo, pagiging manager pa lang dyan, masakit na sa ulo. Kasama dyan yung rapport mo sa mga customer, yung makikisama ka, 'di ba? Aalamin mo yung market ng lugar mo, kung nasaan yung pwesto mo. 'Di ba? Mag-iisip ka para makater mo yung pangangailangan ng mga 'yan. Siyempre, kasama na diyan, for example, nasa supermarket ako, natutunan ko doon na pagka Muslim yung pupunta doon sa amin, natutunan ko kung ano yung mga halal na delata. 'Di ba? Meron kami rotisserie doon ng manok na natutunan ko din doon na hindi basta manok pwede na. Dapat yung hiwalay dapat yung lutuan ng manok nila sa pinaglulutuan ng liempo. 'Di ba? Hindi lang basta yan. Tsaka may special preparations pa yung mga Muslim do sa pagkain. Kahit wala sa ko yon, sa knowledge ko yon, inaral ko lahat yon, sir. 'Di ba? Lalo na doon sa nung na destino ako sa 168 Mall, mga Muslim yung mga doon yung mga nagbebenta doon sa babae. Inaral ko makisama sa mga yon. 'Di ba? Tapos ikaw, nagmamalaki isa kang malaking negosyante, mapera ka. Wala kang knowledge sa ganun. Sorry kung nagiging sagad man sa buto yung panghuhusga ko sa'yo, sir, ako na yung humihingi ng tao. Kasi hindi talaga ina-accept ng utak ko Hindi ang korte. Oo, nahihirapan lang kayo. Kami mahirapan. Anong kinakahirap namin? Wala kaming pinahirapan. Kayo bang hindi mo kami nahihirapan Natatawa nga kami Ba't kami maghihirap dyan? Kami ba ang bumaboy sa mga Muslim? Ito naman si Sir Alex. Ginagawa ninyo, nagagastusan kayo, napapagod kayo. Nagagastusan? Sa kakarampot yung... Pwede. Nagagastusan kami sa pambayad sa internet namin. Diba? Napapagod hindi. Nakaupo nga lang kami dito Tinitingnan lang namin kung... Tinan mo itong sinasabi ni Sir Alex Pabella. Ikaw ngayon pamigay ng pera dyan
Ba't kami magagastusan? Ikaw ngayon lakad ng lakad dyan eh. Trying to prove yourself na mabuti kang tao tapos kami mapapagod. Ano ba? Yung kita, ay binabawasan pa. Yung kita na yung content sa pagkukontent, nababawasan pa. Para saan? Kasi dapat ang pinagkakabahan nyo sa buhay ay kung paano kayo kikita at mananaga. Hindi, wala kang pakialam doon. May sarili kaming trabaho. Hindi lang naman ito. Hindi. Ano sa tingin mo sa amin? Ito lang kinakabuhay namin? Di ba? Hindi. Sa araw-araw at kung paano kayo makatulong sa iyong kapwa. Hindi yung puro ang inyong laman ng inyong puso ay sama ng loob. Wala kami sama ng loob. Ewan namin doon sa mga Muslim. Ewan namin sa'yo, sa amin. Baka mamaya gigil na gigil ka na sa amin. Di mo lang sinasabi. Di ba? Ano kinalaman namin dyan? Tampo, habang sa sarili, inggit. Sa'yo, Min, paano may inggit? Maybe, no? Dahil marami kang sasakyan. Pero sa kinatatayuan mo ngayon, di ba? Yan, marami kang sasakyan. Pwede naman mainggit sa'yo, no? Kaya lang, sa kinatatayuan mo ngayon, sir, sa shithole na kinalalagyan mo, I don't think na may inggit dyan. Mas gusto ko pa maging kargador sa supermarket kaysa kakaharapin na trouble sa mga kapatid nating Muslim. Kita mo, yung aming investment dito. Oy, nadulas! May investor. Akala ko ba solo ka? Dito, aking mga investor dito sa isang branch ng Jollibee nito. Akala ko solo ka. So nagsinungaling ka na naman, sabi mo solo ka nagbi-business. Ngayon may investor ka na. Laki ng kita. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung saan itong... Wala kaming pakialam dyan, sir, dyan sa kita. Kami ay nakakakain naman, kahit wala kaming ganyan. Ang maganda kasi sa amin, nakakatulog kami na maayos. Wala kaming iniisip na may hahanting sa amin. Jollibee branch ito at baka ibas pa niyo yung ating mga kapartner sa business. Wala kang pakialam dyan. Ba't na may ibabash yung kapartner mo sa business? Sinabi mo nga solo ka eh. Nagsinungaling ka na naman, sir. May record ako noon, sinabi mo solo ka. 'Di ba? Na nagbi-business, wala ka yung dami-dami ka mo, hindi ganon. Tinanggi mo yung pagiging dami mo. At the same time, sinabi mo solo ka ngayon may partner ka na. Kaya sinasabi ko sa iyo, sir eh. Inconsistent ka rin magsalita eh. Anyway, thank you very much at magandang hapon at patuloy ang pagpapala, patuloy ang paghahanap buhay. Ito namang iba eh, patuloy ang sama ng loob, hinanakit, tampo, habag sa sarili, awa. Boss, inggit. Inggit, yan, mahirap yung nabubuhay na inggit. Pag inggit at hindi kaya, pikit na lang. Magsumikap, Pikit daw! hindi na inggit. Walang kwenta yung mga Pag nainggit, pikit daw. iisip ninyo sa inyong sarili. Kakaawa kayo. Buti pa nga yung dangandingding eh, walang iniisip eh. Pero pangikot lang yun, okay na. Wait lang, daganding ka wala inisip. Yun yung mga basher mo. Yun ang sinasabi mo eh. 'Di ba? Nalilito na siya, nahihilo na siya kung paano niya pupurihin yung daganding. At the same time, yun na itatawag niya sa basher niya. Di ba? Ito mga dagandingding na pangalan. In the same sentence, sinabi niya, mabuti pa daw yung dagandingding. Then at the same time, yun yung pinapambash niya dun sa mga basher niya. Ang grupo ay puro sama ng loob. Araw-araw sama ng loob. Hoy, baka kayo magkaroon sa kanyang sakit. Kayo may stroke. Hoy, kayo may stroke. Buti. Kaka-general check-up ko lang. Okay ako. Ako, very normal ang aking mga vital sign. Wala tayong... Vital signs. Normal daw. Vital signs. Na magamot na kung ano-ano. Di ba? Vitamins lang tayo. Kaya masigla tayo. Maraming salamat sa inyo at pagpapala sa Diyos na nagmumula ay pumupunta sa taong nakakaunawa Naks. at sa taong nakakasunod sa kanyang kalooban. Naks.
Okay? Pagpapala daw sa Diyos, di ba? Pero ito, sir, ano ba naman tong sinabi mo dito? Merong, ano, ito ha, baka sabihin nyo kasi fake eh. Ano na naman itong kabulshitan na to, sir? Itong sinabi mo dito. Ano ba yon? Ayan sabi mo dito, may ano sa'yo, yan pwede yan panlaban ng mga Muslim. Hindi po natin kaaway mga Muslim kasi ako din po ay Muslim. Ano naman itong ano mo, sir? Lalo mo namang ininsulto yung mga yung mga kapatid nating Muslim dito. Granting na ikaw ay Muslim, dapat hindi mo ginagawang joke yung nasa video mo na yon. Nagsisinungaling ka na naman, sir eh. Sir naman. Baka mamaya sabihin niya, ano to ha, fake ito. Ginawan ko ng screenshot yan eh. 'Di ba? At yung link, ito yung link ng video. Ito ha. Pamangkin ko, si Major Joel de Villena. Nagpapakilala siya ng mga pamangkin-pamangkin niya, no? Mandadamay pa na iba si sir. Pag tiningnan mo ito, galing ito sa ano niya ha, sa page niya. Para baka sabihin nyo kasi, inedit yung comment section. Galing yan sa page niya. Titingnan natin yung comment section nito. 'Di ba? Ni-reply niya dito sa ano to, dito sa gilid. 'Di ba Boyong the Explorer to ha? Post niya po 'yan. Tapos dito sa pwede yan panlaban sa Muslim na comment kay Joseph Bellare. Kung titingnan mo reply niya dito. Ayaw mag-open yung reply. Mabagal siguro yung internet ko. Ayan di po natin kaaway ang mga Muslim kasi ako po ay Muslim. Ako din po ay Muslim. Baka mamaya fake ito ha. Tingnan natin tong page niya, yung kung sino yung nag-comment. Siya yan eh. Legit yan eh 12k followers. 'Di ba? Ano na naman ito, sir? Ng mga pinagsasabi mo nito. Lalo mo namang ipapahamak yung sarili mo niyan eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.